Coconuts TV. Ako si Mr. Romulo Galicano. Ang estilo na ginagawa ko, ako po ay traditional artist or realist artist. Ang goal ko sa pagpipinta ng Yolanda, yan ay para pagbigay na magiging makatotohanan ako sa damdamin ko. Dahil kasi lahat naman tayo apektado eh. Walang Pilipinong normal na hindi apektado, di ba? By the way nga pala, paano nga ba naisama ito sa Manila Art? Nagkataon na nagkakwentuhan kami ni Amy Lustre and napasyal siya dito, nakita niya. Sabi niya, Mulong, pwede ba yan pang Manila Art? Ako, wala namang problema dahil hindi naman committed yan kung kanino. Para sa akin yun eh. Sige, Sako, isama natin. Kaya napasama. Ipinakita ko rito yung trahedya, no, sa pangyayari. At alam natin lahat yan kung ano nangyari sa Yolanda. Bago ko inumpisahan yung study na yan, meron akong ini-sketch na sa bond paper lang. Movement mo na ng may mga arrow, may mga points na nilagay ko mga arrow kung paano movement ng tao. Tapos saka ko ini-integrate yung tao sigon sa movements ng lines. Kasi I'm very much concerned sa abstract movement or abstract quality. Kung mapapansin natin, may mga tao, may mga movements na katulad nito matanda, no? Para naghahanap siya ng kanyang kaanak na nag-search siya ng kaanak niya na namatay. Ito, parang gusto niya sabihin do sa anak niya na wala na tayong magagawa dyan, tayo na. Sumabay na tayo doon sa panibagong buhay. No? Ito yung simbolo ng panibagong buhay. Na in spite na ang dagat ay hindi favorable for fishing. Kaya mapapansin mo yung turo niya, di ba? Papunta rito. Ito yung kultura na mapapansin natin, may rosaryohan, may mga images like yung cross, Santo Niño. Kasi ang image ng Santo Niño, most likely, yan ang pinaka-patron sa Visayas. Kaya nandyan yung yung diploma ko nung kindergarten pa ko, tinago ko yan. Diyan ko na-discover ang love ko sa drawing. Kasi itong teacher namin, mag-drawing sabi, mga colored chalk pa nung panahon, galing pa sa States eh. Then, pag recess na, pupuntahan ko yung blackboard, doon yung mga chalk, colored chalk, babali ako ng konti. Iba-ibang kulay. Pagdating ko sa bahay, tuwang-tuwa na ako niyan. Mag-drawing ko mag-iisa. Doon nagsimula ang At ang unang-unang dinodrawing ko, natatandaan ko pa, kulay blue pa, no? Na chalk. Yung boat, yung bangka. Ganito ko dinodrawing sa wall eh. Yung bangka ng ganyan. Ganyan, ganon, tapos ganyan, tapos pag ganyan, mukhang korting boat na yan, ano? Tapos mayroong ganyan, tapos ganyan, yun yung flag. Advice sa akin ng maestro ko, sinabi kagad sa akin, Mulong, pag-graduate mo ng high school, huwag kang magtagal dito sa atin. Umalis ka, pumunta ka ng Maynila, doon mo makikita ang totoong art movements. So, nag-graduate ako 1964, yun na, naghanda na ako para Maynila. Tayo mga artist, mayroon tayong social obligations na hindi lang masasabi ng artist masyado mapagsarili, gumagawa lang siya ng painting para pambinta para sa pamilya niya. Once upon a time, at least tayong mga artist nakakatulong tayo sa nangangailangan. So, yan doon lalo nagsimula ang init ng damdamin ko para maipinta ko ang Yolanda.